Sa lahat po ng mga minamahal na kapatid na tumatan sa buong sanlibutan, patuloy po ang pagbati sa atin ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Patuloy tayong manahan sa Ebanghelyo ayon sa Panginoong Jesucristo na nagsasabit, nagpapaalala sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sinabi ng Diyos sa mga taga-Korinto, mga kapatid at mga kaibigan, at sa mga taga-Kolosas, nasa saan po rito sa aklat ng Kolosas, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na upang sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa ating pong pag-awit, patuloy tayong may inaalala, patuloy po tayong may ipinapailala sa isa't isa ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ating susundan sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa aklat po ng ikalawang Timoteo, kabanata 2 at talata 8, ito po yung ating dapat na ipakilala sa isa't isa sa tuwing tayo maawit, mga kapatid at mga kaibigan. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking Ebanghelyo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Yan po yung salita ng ating Panginoong Jesucristo na iniuutos na manahang sagana sa atin. Yan po yung ipapaalala natin sa isa't isa sa tuwing tayo umaawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya tayo patuloy na nahanda, naharap sa isang napakadakilang gawain na ito ay ang patuloy na umawit ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama tayong magsiawit, sama-sama nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Ipaalala natin sa isa't isa ang ating Panginoong Jesucristo na namatay para sa ating kasalanan at nabuhay upang bahayag sa atin ang larawan ng kaluwalhatian niya ang tumawag sa atin. Mga kapatid at mga kaibigan, He that dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid at mga kaibigan. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover
Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Praise God. Hallelujah. Patuloy tayong umawit ng may buong kabanalan at may buong kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin may kasiyahan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy nating ipaalala sa buong mundo ang panggagalingan ng pamamahayag ng mabuting balita sa banal na bayang hirang. Ipakilala natin, mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. mga kapatid, patuloy tayong dumulog ng dalangin sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, Ama ng liblang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, patuloy na ang pangalan mo'y napakadakila, sumayo ang kaluwalhatian, pagpas sa walang hanggan. Amen. Salamat po, Panginoon, sa aklat ng buhay na patuloy na nagpapaalala sa amin na aming ipaalala sa isa't isa, sa aming magkakapatid, ang salita ng aming Panginoong Jesucristo, sapagkat dito'y nahayag na siya'y namatay para sa aming kasalanan at muling nabuhay upang bahayag sa amin ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya patuloy kami, Panginoon, na dumudulog sa iyong banal na kapangyarihan sa sangkalangitan, na ikaw siyang patuloy na mamagitan sa iyong mga lingkod na ginagamit ng tagisay na kasangkapan upang marinig ng aming mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan sa buong sanlibutan ang mabuting balita sa ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya.
Amen. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang dakilang papuri at pagluwalhati, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuting araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan, ipangaral yung kanyang katwiran, yung kanyang watawat. Amen. Ipangaral yung watawat upang ito'y makilala ng lahat ng mga mananampalataya sa buong sanlibutan. Yung watawat po, yung katwiran ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Malalim po ang grammar at talinghaga ng kanyang layunin sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. At itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31 po yan. Pakisubaybayan niyo po kami, pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan sa mga iglesia na namamahinga sa mga bahay-bahay. Amen po ba? Amen. At ang mabuting balita po ay ipinapangaral na naggagaling sa banal na bundok ng Sayon in Book of Joel chapter 2 verse 1. Diyan po ihipan ng pangangaral ng mabuting balita. Ito po isang hudyat na sa lahat ng mga tao sa buong mundo na ang may pandinig ay makinig. Ito po isang babala na ang lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa ay makinig. Na pinapahayag na ang mabuting balita sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na ang layunin kupkupin tayo, tawagin tayo, piliin tayo, at alisin na tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang pagsisisihan po nating paniniwala na tayo ay naligaw lahat, aminin po natin yan upang makalaya tayo sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mulay-mulayin po natin kung bakit sinabi ng Panginoong Diyos sa mga banal na propeta na isusubo niya yung kanyang bugtong na anak upang ating paniwalaan, upang makalaya tayo sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mulay-mulayin po natin kung bakit isinubo yung bugtong na anak. Kaya wala po tayong maililihim at wala po tayong maipagmamapuri sa ating sarili, sapagkat sa pasimula pa lang nadaya na ni Satanas si Eva. Amen po ba? Amen. Ang sinabi po doon ng Panginoon Diyos kay Adam, huwag kakain ng bunga ng kahoy sa gitna ng paraiso. Tama po ba? Amen. Ngayon po, inugot si Eva sa tadyang ni Adam dahil nalulungkot si Adam at kailangan ng kasama ni Adam. Natukso naman po ni Satanas si Eva, na paniwala ni Satanas na pakain ng bunga ng kahoy na sinasabing huwag kakainin. Maliwanag ko na napaniwala ni Satanas si Eva. Tama po ba? Amen. Si Eva po ang pinanggalingan ng lahat ng lahi ng tao. Amen po ba? Amen. Pakibasa po natin sa Genesis, subaybayan niyo po kami para makuha natin. Kasi habang tayo ay nandito sa mundo bilang tao, kaya tayo iniimbitahan na wala na siyang itinatangi, wala na pong diskriminasyon. Any religion po, ang imbitasyon sa ating lahat na sa banal na bundok tayo sasamba at mananalig sa ating Panginoong Jesucristo upang matyak na natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na iniintay natin sa pagbabantay natin. Kaya po tayo iniimbitahan, ayaw niyang mapahamak ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, hindi natin inaasahan itong epidemya na dumating grounded ang lahat ng maraming bansa. Amen po ba?
At hanggang ngayon hindi naman natutuklasan ng pangkontra sa epidemya na dumating na salot sa buong mundo. So meron pong inilaan na buhay na pag-asa sa mga iniimbitahan na makiisa na sa pananalig at paniniwala natin sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, na paniwalaan natin na binuhay siyang maguli in the third day, nahalagang Espiritu sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Parang kilala natin yung tumawag at pumili sa atin na Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba? Amen. At isipin natin mabuti, kaya tayo naglilingkod. Iniintay natin na sa pagpalito niya, datnan niya tayo mga tapat na katiwala. Amen po ba? Tama po ba? Amen. Kaya tayo tinawag kaya tayo pinili. Bulay-bulayin natin, mabuti, at unawain natin. Paniniwalaan natin yung tumawag sa atin. Paniniwalaan po natin yung pumili sa atin. At siya ang naghalal na isang matibay at matatag na kaharian sa atin, na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Lahat tayong mga iniimbitahan na magiging participant at magiging bahagi ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Tayo po yung dalisay na relihiyon na inihanda niya na walang luwis at kapintasan o uludugman. Nakukuha po natin? Amen. Kaya tayo iniimbitahan biktima tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Tayong lahat na iniimbitahan na mananalig at maniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang dalisay na relihiyon, tayo ang kaharian niya, tayo ang gusali niya, tayo ang templo niya, tayo ang bukirin niya, tayo ang bahay niya. Nakalagay po yan in Hebrews chapter 3 verse 6, na ang puno ng bahay ay yung ating tagapagligtas. At tayo naman ang bahay na tinutukoy niya, dahil tayo ang tutupad ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Tayo nagbabantay sa muli niyang pagparito na umahayag siya sa alapaap. Sinabi niya sa ating bawat isa na magiging katulad niya tayo. Magiging espiritu rin tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Roma chapter 9 verse 33. Yan po yung pagpapatunay na sinabi niya na sa sino mang iniimbitahan niya na mananalig at maniniwala sa kanya magiging katulad niya. O hindi may katiyakan pala tayo, mga kapatid at kaibigan, nandatnan tayo na mga tapat na katiwala na pinaniwalaan natin yung tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. So napaka-dakila pong araw na sa lahat ng mga iglesia sa bahay-bahay, ano po? Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Ang kasalanang pagsisisihan po natin, naalipin tayo ng walang kabuluhang aral na sanlibutan. Ngayon, doon po sa mga tatawagin, sa pipiliin, maunawaan po itong sinabi ng ating tagapagligtas. Huwag po natin na hayaan yung espiritu ng pagmamatayog, yung espiritu ng pagmamarunong at pagmamalaki manatili sa puso natin. Kapukutan po natin yung espiritu ng pagmamayabang at pagmamalaki, pagmamatayon, yung pagmamarunong. Amen po ba? Amen. Iisa lang po ang makapangyarihan at marunong na nasa langit at nasa lupa at sumasalahat ng dako. Amen po ba? Amen. At walang ibang pangalan sa silong ng mga langit, kundi sa pangalan ni Kristo Jesus, masusumpungan natin ang napakadakilang karunungan. Amen po ba? Amen. Dahil siya ang isinugo na mamamahala sa lahat ng mga iglesia, sa mga bahay-bahay na maniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na pinaniwalaan natin na siya ay binuhay na maguli. Saksi tayo, saksi niya tayong lahat na nagpapatotoo. May tatak tayo ng binhi ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen po ba? Amen. Intindido ko unawa natin na tayo tinubos sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Tinubos tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito pa, babasahin ko sa inyo upang mapagsisihan natin yung mga paniniwalang kinaagis na natin dito sa mundo.
Galatia chapter 4 verse 3. Gayon din naman tayo nang tayo mga bata pa, tayo nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Ito po, sulat ni Apostol Pablo to sa mga taga-Galatia. Amen po ba? Amen. Datapat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. At sapagkat kayo mga anak ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Tignan niyo po, unawain po natin mabuti. Nang dumating ang kapanahonan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So napakadakilang araw ang inihanda sa mga tinatawag, iniimbitahan sa gawain ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, sapagkat isinugo ng Panginoon Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tayo naman ay kupkupin at alisin na sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Kaya nga po, ang hindi makatanggap na tayo'y naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan, tayo rin ho ang magdidesisyon dito eh. Amen po ba? Amen. Pero sinasabi na sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia na naalipin tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan eh. Pagsisisihan na natin yung kinamulatan nating aral ng sanlibutan, yan yung dumaya sa atin eh. Amen po ba? Amen. Ang tinatawag nagpapakumbaba at ito yung hudyat ng karunungan sa mga iniimbitahan sa gawain ng Ministeryo ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. At sa Banal na Bundok ng Sayon, ihihipan ng trumpeta. Dito po ipapahayagan mabuting balita na ang daladala ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Na kung bumalik ang ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, sa Banal na Bundok ng Sayon po siya babalik. Intindido natin na may babalikan siyang kaharian dito sa mundo, na may umaalala at bumubulita ng katwiran ng patotoo ng ating manunubos. Amen po ba? Amen. Alam natin na tinubos tayo sa pasimulang aral ng sanlibutan. Yan po yung pagsisisihan natin sa sanlibutan, yung pasimulang aral ng sanlibutan. Kaya sabi ng ating tagapagligtas sa mga banal na alagad, maraming paparito sa kanyang pangalan eh. Gagamitin yung pangalan niya, magtatayo ng mga utang bato at mga ngaral din. Amen po ba? Amen. Maging aware na po tayo sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Naramdaman niyo ba yung malapit na siya pumarito? Maraming sign sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Sa mga nakalipas na panahon, naggera ang mga bansa sa bansa. Ngayon naman, naglilindulan sa iba't ibang dako. Pumuputok ang mga bulkan. Ngayon naman, sa taon na ito, epidemya naman ang dumating sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. At ito naman ay pasimula ng kahirapan ng lahat ng mga tao. Dahil tayong lahat ay nakakulong sa ating mga tahanan. Unawain po natin mabuti. Yung nagagawa natin sa pisikal na kalagayan natin, pag nakagawa tayo ng kasalanan, may sumasaklaw kong batas ng tao sa atin pagdating sa kasalanan ng laman. Amen po ba? Amen. Pagdating sa pamamahalang espiritual, kaya isinugoy buktong na anak, tayo po ay naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Kaya ano yung napakalinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Galatia chapter 4 verse 3, 4, 5, and 6. Upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. Tingnan niyo po, matanggap natin na kinupkup tayo ng ating Panginoon Diyos. Sa lahat ng sasaksi magpapatuto, maniniwala sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen.
Naramdaman nyo kung paano tayo kupupin at alisin sa walang kapuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan? At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso. Isinugo ng Panginoon Diyos yung Kanyang anak na Espiritu na mananahan sa ating mga puso. Yung katwiran po, na binuhay na maguli, yan po yung Espiritu na mananahan sa puso natin. May patotoo yung bawat individual na magiging participant ng ating tagapagligtas at manunubos na si Jesucristo. Naunawaan po natin, gagawin niya tayong vessel. Gagawin niya tahanan yung puso't isip natin. Hindi mawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Nag-iintay na tayo at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Tayo po ang kaharian ay tinayo niya. Tayo ang banal na bundok ng sayo na nakarecord sa langit. Bagamat maraming sangkap ng mga bahagi ng mga individual na participant na katwiran na pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Iisang kaharian po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Pare-parehas po tayong naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito na datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Ipinaghanda na tayong lahat ng tahanan sa langit. Sabi niya nga, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang daan po binabanggit dito yung katwiran ng katotohanan na paniniwalaan natin. Magpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli. Sinabi niya kung saan siya naroon, doroon tayo. Amen po ba? Amen. Mga people of Zion, mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. Amen. Nakukuha po natin, ang unawaan natin yung sinabi niya na kung saan siya naroon, doroon din tayong lahat ng mga participant niya at mga partakers niya. Dahil aalalahanin natin yung katotohanan. Meron tayong patotoo na ipapahayag at isi-share sa mga kapatid natin na tayo lahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Hindi naman tayo sa laman naging lahi ng ating tagapagligtas sa espiritual na tayo naging lahi. Amen. Sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Isang bayan lang ang pinangalan sa ating lahat. Banal na bundok ng Sayon ang pinili niyang dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Book of Psalms 132 verse 13 up to 40. Yan po yung mga related na paniniwalaan natin na naka-apply sa paniniwala natin sa panahon ng kawakasan. Naramdaman nyo yung napupuot sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan? Matuwid nating paniniwalaan yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, tuwaling kasalanan ng pagsisisihan natin. Nadaya tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Yan ang pagsisisihan natin. Kaya nga ang selebrasyon natin, araw na ng Sabat nangingilin na tayo, namamahinga na tayo, mga saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating manunubos. Tayo yung kaharian niya na itinayo. Tayo yung banal na bundok na sayo na nakatala na sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan. Ilan man ang tawagin niya, mga kalalakihan at kababaihan. So dumating man siya, meron tayong maisasagot pag tinanong tayo Pag tinanong tayo, anong ginawa niyo nung kayo'y nandito, naniwala ba kayo sa akin? Opo, Panginoong Jesucristo. Tinawag mo po kami. Iningatan namin yung salita mo na ginawa mong vessel yung puso't isip namin, dumalabas po sa labi namin yung katwiran ng patotoo. Hindi po nawawalay sa labi namin yung katwiran mo. Ano sasabihin ng ating tagapagligtas? Mga tapat na alipin, karapat dapat kayong bigyan ng putong na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So bagamat nasa isang payak at dukhang kalagayan tayo, maging matibay at matatag po tayo.
Hindi madaling maghintay, hindi madaling magbantay. So naramdaman nyo yung mga tinawag ng Panginoong Jesucristo. Nararamdaman nyo yung authority ng anointing, ng kapangyarihan. May lasa yung ating paniniwalaan na ginawang pagkain sa atin na tutuparin natin sa panahon ng pawakasan. Tayo po yung inihanda niyang maluwalhating iglesia. Tayo yung babaeng malinis na walang duwis at kapintasan. Dahil kaya walang duwis at kapintasan, kung mahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin yung mga inimbitahan sa kasalan na inihanda niya. Amen po ba? Amen. Hindi po sa pag-iisip ng tao itinayo ang maluwalhating iglesia. Sa pag-iisip ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya sa lahat ng sasaksit, sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, sumasampalataya sa nagsuko. Amen po ba? Amen. Punta po tayo sa aklat ng Roma para masatisfy tayo na maunawaan natin yung kung saan tayo talaga inalis na walang kabuluhan lakad ng paniniwala sa sanlibutan. Roma chapter 11 verse 32. Pakisubaybayan niyo po kami, pakikuha po natin yung ating mga banal na kasulatan at nang matanto natin, nang matyak natin na yung inyong napapakinggan at napapanood ay hango sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. May hula ng mga banal na propeta yung inyong napapakinggan. At ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na pakikinabangan ito ng mga individual na mga pamilya na namamahinga sa ating mga tahanan, na ilalagat na natin yung ating paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas, na paniniwalaan natin siya na Espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Nagkaroon ng instant o automatic na tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. So karapat dapat na magpulit umawit at magpasalamat sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sapagkat tayo inalis na sa pagkakaalipin na sumpa ng aral ng sanlibutan. Do you believe that? The Word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion? Amen. Roma chapter 11 verse 32. Ito po yung kaunay ng Galatia. Sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasubayan upang siya ay mahabag sa lahat. Amen. Nakagagalak po ano? Sa pasimula pa lang, nung nagkasala si Eva at si Adam, nakulong na tayo sa pagsuway. Kaya nahabag siya. Kaya sinabi niya sa mga banal na propeta, ang lahat ng hulay natupad, na magsisilang ang isang maluwalhating babae ng isang sanggol na tatawaging Emmanuel na sumasa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sa kanyang balikat, iaatak ang pamamahala na hindi magwawakas at tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Kaya ako'y sinubay bugtong na anak nakulong tayo sa pagsuway. Kaya ang pagsisisihan natin kasalanan yung kinagis na natin paniniwala ng mundo I-concentrate na natin sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas yung ating paniniwala. At yung mga iglesia sa mga bahay-bahay, inililid na tayo ng Espiritu Santo in the name of Jesus in the resurrection. Tulungan na natin yung mga anak natin at yung mga apo natin na palakayin na natin sila sa katwiran ng patotoo na yan ang katwiran na tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Upang sa pagbabantay at paghihintay natin makasama natin yung sambahayan natin na sumalubong sa tagapagligtas natin sa muli niyang pagparito. That is the preparation of Mount Zion. Amen po ba mga kapatid at kaibigan? Amen. Tayo mismo mga padre de pamilya ang magiging huwaran sa paniniwalang espiritual na ililid na natin yung ating mga pamilya. That is the preparation ng bawat bahagi ng banal na bundok ng Zion. Na yung second coming of Jesus ay talagang napakapanganib na. Talagang mauubos na takot natin sa muli niyang pagparito. Pero yung mga itinakda niyang tagapagmana na inihanda niya, nananabik sa muli niyang pagparito na mamasdan yung kanyang larawan. Amen. Amen po ba? Amen.
Dahil tayo mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, maraming pagtitiisan at maraming pagsasakripisyon sa paghihintay at pagbabantay natin, na kaya tayo naglalakbay, may ginagampanan tayong tungkulin na sinabi ng Panginoon Diyos na ibigin mo ng buong puso ang Panginoon Diyos, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Amen po ba? At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan po yung napakadakilang utos. Paniwalaan natin yung buktong na anak na isinubo sa sanlibutan upang matyak natin ang kaligtasan natin bawat isa. Matyak na ang kaligtasan ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Kaya nga manlalakbay lang tayo dito kaya mga mandirigma tayo Ang kalaban natin dito, kaya tayo mandirigma, walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. So hindi madaling makamit ang buhay na walang hanggang ipinangako sa bawat isa. Kundi nakikipagdigma tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Dahil ang iniintay nating putong o karangalang ipagkakaloob sa atin dito, hindi kayang pantayan ng ginto at pilak. Amen po ba? Amen. Dahil ang karangalang ibibigay sa atin dito, buhay na walang hanggan. Hindi material na bagay na nasisira at nabubulok. Naglalaho sa paningin natin. Kaya po, be aware, listen carefully, people of Zion. Naunawaan na natin ngayon na nakulong tayo sa kasuwayan ng mundo. Pagsisihan po natin yan. Talaga pagpakumbaba tayo, matakot at manginig tayo sa Panginoon Diyos na sinabi niya ang lahat na magaganap sa panahon ng kawakasan. At pinatunayan naman ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nakasama ng mga banal na apostol at nakita nila nakausap ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan ang mabuting balita ng kaligtasan. Di ba tayo ang tagapagmana, tayong aalala at tutupad at gagawa ng patotoo? Nagagalak po doon sa mga magiging bahagi ng banal na bundok ng Zion na may pag-asa sa pag-iintay at pagbabantay. Amen po ba? Amen. Kaya po siya lumalang ng bagong langit at bagong lupa. Tayo po yung tinatahanan ng katuwiran ng patotoo, yung tutupad ng katuwiran, yung maniniwala sa katuwiran ng patotoo. Tayo po yung bagong langit at bagong lupa. Amen po ba? Amen. Kaya tayo naglilingkod. Meron tayong iniintay na sinabi niya na kung siya'y mahayag sa alapaap, mahayag din yung naglilingkod sa kanya. Amen po ba? Amen. So may pangalan po yung lahat ng kapisanan ng kanyang buong sambahayan na nakatala sa langit yung kapisanan ng lahat ng umaalala ng patotoo na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Na tayo naman yung nilalang niyang taong bago na nagpupulong ng araw ng Sabat. Tayo yung lahi niya sa pagbabagong lahing espiritual. Amen po ba? Amen. May iniintay po tayo, kaya tayo nagpupulong ng araw ng Sabat. Ginugulita po natin yung patotoo na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. May pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Gising na po ba tayong lahat sa katotohanan? Pagsisihan na po natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng mundo. Amen po ba? Amen. At itiwala na natin ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, yung paniniwala natin sa katwiran ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya yung manunumos sa atin, tinumos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Siya po yung nagtatanim ng katwiran sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. Lumalabas na sa labi natin yung patotoo. So meron na tayong relasyon. Nakukuha po natin, naunawaan natin. May commitment na tayo, na-delivered na tayo. Amen po ba? Nagkaroon na tayo ng spiritual submission.
automatic na spiritual transport tayo ngayon. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Pag ginamit natin yung spiritual transformation, may pinaniniwalaan tayo patotoo na hula ng mga banal ng propeta. Amen po ba? Amen. Nangyari po yan eh. Tandaan natin, hindi sa isip natin tayo matatransform. Nakukuha po natin. Iginawa tayo ng halimbawa ng patotoo na tutularan natin upang magkaroon ng spiritual transformation sa atin bawat isa. Dahil ang naghahanda sa atin yung ating tagapagligtas, yung tumuko sa atin sa walang kabuluhang paniniwala na sanglibutan. Amen po ba? Amen. Dinaunawaan natin yung malalim na paniniwalaan natin sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. May katiyakan tayo na pumahayag siya eh. May pinangahawakan tayo na sinabi niya na hindi kayo mapapahiya kung ako ipaparito na. Amen po ba? Amen. Daratnan niya tayo mga faithful and wise servant na talagang iningatan natin yung kanyang utos sa ating puso't pag-iisip. Keep your commandment. Yan ho yung utos na paniniwalaan natin. So na unawaan na natin yung pagsisisihan natin kasalanan. Hindi yung ginawa natin sa laman. Ano po? May sumasaklaw ng batas dito sa laman eh. Ito po, sa pamamahalang espiritual, ay yung ating tagapagligtas na tumubo sa atin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, ang namamahala sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. So, klaro na po sa atin yan, maliwanag na sa atin yan. Amen. So, walang dungis at kapintasan po yung kanyang katwiran. Amen po ba? Amen. Yung may relasyon, may pinaniniwalaan tayo, sinabi ng ating tagapagligtas na kung siya'y mahayag, mahayag din tayo matulad niya. Roma chapter 9 verse 33. Amen po ba? Napakarami pong supporting verse niyan. Doon sa mga tinatawag at iniimbitahan na sa gawain ng banal na bundok na Sayon. Wala na po siyang itinatanging any religion. Dahil last days na po. Ito po, ibinabangon niya na tayo muli, itinatayo niya na tayong maluwalhating iglesia. Na siya lang po ang namamahala sa ating lahat, ang may kapangyarihang maghanda sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya welcome po, yung po mga nakakapanood at nakakarinig. Unawain po natin mabuti. At wag po tayo mag-isip ng haka-haka na bago ata yung relihiyon ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Isipin po natin mabuti na ang banal na bundok ng Sayon, hindi pa tayo tao, hula na ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At ang mabuting balita po, ipinapangaral na walang bayan, kaya hindi kayo magdududa na ito'y scam. Amen po ba? Amen. Paki-upload nyo nga po yung inyong mga Bible sa inyong gadget at kung na-upload na po yung Bible nyo sa inyong gadget, mga high-tech na tayo ngayon, ma-edit natin yung dalisay na relihiyon na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Kung na-upload na yan, i-write natin ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Hindi po ako ang magpapatotoo, ang Panginoon Diyos po ang magpapatotoo sa kanyang banal na kalooban. Ito po yung kalooban niya, nakasulat sa banal na kasulatan. Sasabihin ko sa inyo, Genesis up to Revelation, iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang ninasa niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Kaya sabi ko sa inyo kanina, tayo yung ginawa niyang vessel, tayo yung dwelling city niya. Amen po ba? Amen. Tumatahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, inukit sa puso, isinulat sa isip natin, lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas na tumubo sa atin sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Hindi nawawalay sa labi po natin. Amen po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan may patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya po tayo ang bahagi ng kanya sambahayan. Tayo ang napakadalisay na relihiyon na inihanda niya na walang dungis at kapintasan sapagkat kung siya paparito na, mahahayag din tayo katulad niya. Kaya walang dungis at kapintasan. Pagiging espiritu rin tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Sinabi po niya yan. At yung mga supporting verses, sinasabi ko sa inyo. 1 Peter chapter 2 verse 6. Roma chapter 9
verse 33. Pakisubaybayan niyo po at pakibasa po natin sa ating mga tahanan yung ating mga Bible para maitik niyo yung nangangaral kung totoo ba yung pinapangaral o hindi. Amen po ba? Kung ito bang tao nito sa Diyos o hindi sa Diyos. Makikilala niyo kasi yung nangangaral kung sa Diyos o hindi sa Diyos eh. Ang tunay na sa Diyos, may pinapangaral na sinabi ang Panginoong Diyos sa mga banal na propeta. At nangyari naman yung hula ng mga banal na propeta. Sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nakuha niyo po yung sa tunay na sa Diyos na nangangaral sa social media. Na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. At ipinapahayag ko naman sa inyo kung ano pangalan ng dalisay na relihiyon na ipinaghandaan ng tahanan sa langit. Ngayon po, nasa inyo na rin unawa para makilala nyo itong mga nangangaral, nationwide, worldwide, ma-edit natin kung sila sa Diyos o hindi sa Diyos. Kayo na rin ang pagpapaunawaan ng Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kasi dito, ito ho yung timbangan ng paniniwala natin eh. Ito yung sukatan ng paniniwala natin. Ito yung hulog ng paniniwala natin. Kaya nga pagparito niya, titimbangin tayong lahat sa paniniwala eh. Sakto tayong lahat eh, dahil may hula tayo ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta. Walang dagdag, walang bawas yung ating pinaniniwalaan na sinabi ng Panginoon Diyos. Ito rin po yung timbangan, titimbangin tayo, sakto tayo sa timbang. Sakto tayo sa paniniwala dahil may sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinaniwalaan natin na pinahayag ng mga banal na apostol sa ating na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Makaklarify po natin yan dahil ang Espiritu ng karunungan, ang Espiritu ng pagkaunawa, ang Espiritu ng tagapayo sa pangalan ni Kristo Jesus, nahayag na po sa buong sanlibutan na ang Diyos ay pag-ibig. Wala po siyang itinatanggi sa atin. Welcome po tayong lahat, any religion, dahil ito na po yung last days, ito na yung last hour, kaya po napakapanganib na. Nararamdaman po ba natin ang mga kalamidad na nangyayari sa buong sanlibutan? Yung pong sumasampalataya, may nararamdaman kagalakan sa puso dahil may iniintay tayong magaganap eh. Amen po ba? Amen. Meron tayong binabantayan na magaganap na mangyayari sa atin bawat isa. Kaya po, nagagalak tayo. Di masayon, nakagalakan yung ating nararamdaman. Kaya po, ang buong mundo ngayon nagkakaroon ng takot eh. Kasi that is the sign of second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya po, ang iniimbitahan pinapupunta na sa tayo sa mga tunay na bahay na itinayo niya. Nandun tayo ikinukulong. Amen po ba? Sa paniniwalang espiritual. Hindi po sa literal na bahay tayo magtatago. Amen po ba? Amen. Hindi po tayo accepted sa epidemya. Kung iisipin lang natin na tayo lagi lang dito sa bahay. Ngayon, ang sinasabing bahay na pinapupunta tayo, paniwalaan natin yung ating tagapagligtasan tayo, yung bahay niya na itinayo. Amen po ba? Amen. Namamahinga na tayo sa paniniwalang espiritual at kinapupunta na natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan. So napakaliwanag at napakaklaro na bilang tao katulad nyo, naghihintay din ako, nagpapantay din ako na abutan ako na tapat na katiwala na hindi ko pinigil sa puso't pag-iisip ko yung hula ng mga banal na propeta na pinahayag ng mga banal na apostol ang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga tao na ito'y marinig ng mga tao. Amen po ba? Amen. Na walang bayad. Wala pong bayad dito pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit pakikinabangan naman ng mga individual, ng mga pamilya sa ating mga tahanan, na paniwalaan natin yung ating tagapagligtas, matapat nating ilagay yung ating paniniwala at pagkilala na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. At isama na rin natin yung ating mga pamilya sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Wala naman pong diskriminasyon, wala naman po ito magiging contradiction.
Dahil maririnig nyo na yung tinig sa social media na ang bawat bahagi na magiging participant o mga iglesia rito tayo yung bahagi ng kanyang kaharian. Itinayo tayo sa paniniwalang espiritual, mga may patotoo tayo. May binhi tayo ng patotoo sa puso't isip natin, may katwiran tayo ng ating manunubos. Saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. So maliwanag na po ba na yung pagkain inihanda sa atin may lasa, malinamnam. Ibig sabihin lang meron tayong iniintay na kung mahayag na siya, mahayag din tayo matulad niya. Kaya po may lasa. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. So nakuha natin at naunawaan natin na ang hinahanap ng Panginoon Diyos na lahat na sasamba sa Espiritu at katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli, ang hinahanap ng ating Ama. Di ba tayo kayamanan niya? Tayo ang kaluwalhatian niya? Tayo ang karapat-dapat na nagbabalik ng pasasalamat sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya tayo maawit Inaalaya natin siya ng pasasalamat, kaya tayo maawit. Tinubos na tayo sa walang kabuluhang aral na sanlibutan. Kaya tayo nagpapasalamat Amen po ba? Amen. Kaya nga lahat na ng mga iglesia na nakalat, na iniimbitahan, magkaisa na po tayo ng paniniwala at kung magkaisa na tayo magkaisa tayo ng puso, ng pag-iisip at paniniwala, magkaisa tayo ng dalangin. Nahilingin natin na alisin na ang epidemya at magising na rin sa katotohanan yung kanyang banal na bayan na inihanda niya na walang lubis at kapintasan. Mamulat na rin tayo sa katotohanan. Ako'y sumasampalataya na ang epidemya ay lilipas. Pero ito'y isang babala sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Dahil tinatawag niya na at pinipisan niya na yung sariling kanya. Amen po ba? Amen. Kaya maging aware na po tayo sa panahon ng kawakasan. Hindi na po pangkaraniwan yung nangyayari. Mga unexpected na po ito. Hindi inaasahan ng mga henyo to ng sanlibutan. Kaya ito'y isang babala na sa ating lahat. Ito'y isang preparasyon sa ating lahat. Amen po ba? Napakaraming nabago sa paglalakbay natin sa mundong ito. Amen. Yung dating galaw natin, hindi na natin kayang ibalik yung dating galaw natin. Amen po ba sa physical na galaw? Masigit na sa paniniwalang espiritual, kaya tayo iniimbitahan lahat. Pinatatakas yung kanyang bayan sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Nakulong tayo sa pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Kaya napakadakila ng Panginoon Diyos Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi matutularan ang pagmamahal niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya yung kanyang bugtong na anak ay sinubo niya upang magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya po, sa panahon ng kawakasan ay talagang ang tatanggap ng pangako ng buhay na walang hanggan yung mga tinawag na magtitiis at maghihintay at magbabantay. Kaya kanina nagagalak ako nung tayo umaawit doon sa inawit natin na bagamat may epidemya talagang tayo binigyan niya ng baluti para lagpasan tayo ng epidemya. Amen po ba? Amen. At yung mga iniimbitahan sa kasalang magaganap binigyan niya ng kasuutan na kumpletong baluti. Amen po ba? Amen. Yan yung napakadakila nga ipinauunawa sa atin sa panahon ng kawakasan. Yung kanyang lahi, yung mga taong bago sa pagbabagong lahing espiritual, yung mga born of God na isinilang sa katwiran ng patotoo, mga kumpleto ng baluti. Mayroong turbante ng karunungan, may turbante ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. May bracelet na panangga sa suligi ng walang kabuluhang aral na sanlibutan. May tabak na magkabilay talim. Ito po yung salita at katwiran ng tagapagligtas na magkabilay talim. Amen po ba? Amen. At nakabigkis tayo ng katwiran ng patotoo sa bawat individual na magiging bahagi ng
katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Nakabigkis na tayo ng katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin. At nakapangyapak na tayo ng Ebanghelyo. Ipinamumuhay na po natin yung mabuting balita ng kaligtasan. Ito na yung pamumuhay natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Naramdaman niya yung kumpletong baluti na inihanda ng Panginoong Jesucristo sa pagbabantay at pag-iintay. Siya lang po ang may kapangyarihan niya na magbigay sa atin bawat isa. Natatanggapin natin yung napakadali siya nakatwiran ng patotoo. Na masigit pa sa ginto na dinalisay, masigit pa sa pilak na dinalisay. Yung kanyang katwiran dahil ang lahat ng mga bagay ay mawawala sa paningin natin, ngunit ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus mananatili magpakailan-kailan pa. Amen po ba? Amen. Kaya masigit sa dinalisay na ginto at pilak, yung kanyang katwiran na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So naunawaan na natin mga kapatid at kaibigan, bago tayo magdiwang, bago tayo magselebrasyon, nagagalak ang ating mga kapatid na apostol na may umaalala ng mabuting balita na ipinangaral nila sa atin na tayo ang tagapagmana ng kanilang ipinangaral. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak doon sa sulat ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Yan po yung pinangaral ni Apostol Pablo, nasaksi silang lahat sa pagkabuhay na magmuli, yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Na pinaiingatan sa bawat individual na magiging bahagi ng kanyang banal na bayan, ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na sa individual na magiging bahagi ng ating manunubo siya. May iniintay tayo, pinaniwalaan na sinabi ng ating tagapagligtas na ipinangaral ng mga banal na apostol, ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta. Nakagagalak na sa muli niyang pagparito'y may iniintay tayo, buhay na pag-asa na daratnan tayo, mga tapat at mabuting katiwala na tinawag at pinili niya sa panahon ng mawakasan na nagdiriwang ng araw ng Sabat. Naramdaman niyo yung anointing, yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na hindi natin nakikita. Naramdaman niyo na lumalatag ang pag-ibig niya nationwide, worldwide. Ipinapangaral ang mabuting balita na walang bayad, natatanggapin natin to, na ang katumbas nito ay buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po na binigyan tayo ng isang napakadakilang pagdiriwang na meron tayong inaalala na kung paano namatay siya upang tubusin ang kasalanan ng marami. At sa ikatlong araw, binuhay siyang mamuli hanggang sa muli niyang pagparito. Dandan tayo yung gumaganap ng patotoo na inihanda sa atin. Na ito yung aalalahanin natin at paniniwalaan natin upang kumahayag siya, mahayag din tayo patulad niya. Woo! To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Hallelujah. Malapit na mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ito po yung isang napaka-dakilang preparasyon. Sa lahat ng mga iniimbitahan, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo on the air sa social media. At lahat naman tayo bilang tao ay binigyan tayo ng kalayaan na maggulay-gulay at magsuri bawat isa. Amen po ba? Amen. Meron tayo mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan. Pakikuha na po natin. Suriin na natin. Amen po ba? Amen. Suriin na natin. Upang matiyak na natin ang katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong sambahayan. Katulad nyo rin po akong taong tinawag at pinili upang maglingkod at ipahayag po yung kabutihan at kagandahan loob niyo sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Nagagalak po ako dahil may nakikita akong vision na matutupad sa ating lahat na pinaniniwalaan ko yung sinabi niya na kumahayag siya
mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Ito po yung napakadakilang accomplishment na sa kasaysayan ng buhay ng tao. Ito yung napakadakilang tungkulin natin bilang tao. Ito yung spiritual accomplishment natin. Ito yung ayuda na ipinagkakaloob sa atin na walang bayad. Amen po ba? Amen. Kaya hindi kayang pantayan ng kaisipan ng tao ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Dahil kung paano ang tao ay bumabalik sa alamok, lumalang na siya na walang kasiraan sa muli niyang pagpalito. Amen po ba? Amen. Yung may kasiraan, ipapalitan niya ng walang kasiraan. Ano magiging larawan ng may kasiraan kapag pinalitan niya ng wala ng kasiraan? Iba't magiging katulad na tayo ng panganay sa makasalanang sanlibutan, na ang larawan ng panganay na pinaniniwalaan natin na ating tagapagligtas ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Di ba tayo naging bunga ng panganay sa makasalanang sanlibutan? Kaya perfect God siya, spirit siya. Amen po ba? Di ba mangyayari din na maging gayon tayo katulad ng panganay sa makasalanang sanlibutan? So napakadakilang pag-iintay at pagpapantay ang ipinauunawa sa atin na tungkulin natin bilang tao, na ito yung ginagampanan natin sa buhay natin. Nakuha na natin, mga kapatid at mga kaibigan, mga minamahal naming kapwa iglesia, na ngayon ay napapahinga sa inyong mga tahanan. Tumutok-tok po ang ating tagapagligtas sa ating mga pintuan. Makakasalo na natin siya sa ating hapagkainan. Amen po ba? Amen. Paniwalaan na natin yung ating tagapagligtas upang magkaroon na tayo ng katiyakan sa paghihintay at pagbabantay natin at paglalakbay natin dito sa sanlibutan. That is the greatest conqueror, the greatest warrior. Nakikipaglaban tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. So basahin natin yung Acts chapter 17 verse 24 up to 31. Basahin po natin sa ating mga tahanan, mga kapatid at kaibigan. Habang tayo nag-iintay na baka back to normal tayo sa ating mga gawain, sa ating physical na kalagayan, habang ang mga iglesia sa mga bahay-bahay ay namamahinga, itutok na natin sa pakikinig at pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ang ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Upang kung mabalik na tayo sa normal na paghahanap buhay sa pisikal na kalagayan, magre-rema na sa puso't isip natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. So meron na tayong hinihintay at binabantayan na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa Aklat ng Gawa, chapter 17, verse 24, pakisubaybayan nyo kami at pakibulay-bulay natin, pakibasa natin, at kumaunawaan na po natin, ilagak na natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas at tayo po maging malaya na sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Na habang tayo nagpapagal dito sa mundo, meron tayong pinaniniwalaan na kung mahayag ni ating tagapagligtas mahayag na rin tayo katulad niya. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Naunawaan po natin, hindi na sinabing magtayo tayo ng templong ginawa ng kamay para doon tayo maglingkod. Amen po ba? Amen. May sinabi siya sa mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin upang tayo'y maligtas lahat. Amen po ba? Amen. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Kaya sinabi niyan tayo yung templo niya na itinayo niya sa ikatlong araw. Lahat ng mananalig sa katwiran ng patutuo, tayo ang itinayo niya na maluwalhating iglesia na
pinagandaan ng tahanan sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Mananahan na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Hindi na mawawalay sa labi natin yung patotoo. Amen po ba? Tayo yung ikinombert niyang templo na maluwalhati. Do you read me, people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Verse 25, hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga ng lahat ng mga bagay. Nakuha niyo po sinabi dito sa Aklat ng Gawa, verse 25, hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Hindi po hinahanap ng Panginoon Diyos yung hipuin natin yung mga bagay na nakikita natin dahil siya rin ang nagbigay ng buhay at hininga sa atin. Ang hinahanap niya sa atin, magpasakot tayo sa pamamahala ng kanyang buktong na anak. Paniwalaan natin yung buktong na anak na sinabi niya sa mga banal na propeta, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo, nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Amen. So tayo ginawa niyang vessel, tayo ginawa niyang dwelling city. Tayo ang ninasa at pinili niyang dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man. Kaya nga po, dinagdagan ng isang sukat na siko yung ating kaarawan lahat eh. Amen po ba? Amen. Kaya nga may iniintay tayo sa muli niyang pagparito kasi siya yung nagsabi sa atin na hindi tayo mapapahiya. Lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtas na magpapatotoo na binuhay siya maguli, hindi tayo mapapahiyang lahat eh. Verse 26, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ng mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ng Diyos. Baka sakaling maapuhap nila siya at siya ay masumpungan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Tignan niyo nga po, pinahanap sa atin ng Panginoong Diyos na makikilala natin sa pamamagitan ng Jesucristo ang tunay na pagka-Diyos niya. Amen po ba? Amen. Na ang Diyos ang may Espiritu. Kaya tinawag na isang Diyos na tunay, magkatulad silang Espiritu. Gaya naman ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na kung siya ipaparito na, magiging katulad niya tayo na iisa lang. Amen po ba? Amen. Magiging iisang Espiritu tayong lahat, kalarawan ng panganay sa makasalanang sanglibutan, o di tayong bunga niya. Amen po ba? Amen. Kung ang larawan ng puno ay espiritu, ano larawan ng mga sanga sa muli niyang pagparito? Di ba't espiritu rin? Yan po yung talinghaga na mas nasusubaybayan natin na kung ang larawan ng ating tagapagligtas ay espiritu, ang larawan din ng mga kapatid niya na sumusunod sa kanya at naniniwala at nagpapatotoo umahayag magiging katulad din niya tayong espiritu. Amen po ba? Amen. O hindi may iniintay tayo at binabantayan na umahayag siya, magiging katulad na tayo. Amen po ba? Amen. Sinabi po niya yan. Tao rin akong katulad nyo na ginamit niya upang ipahayag ko yung kabutihan niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na walang bayan. Amen po ba? Amen. Verse 27, upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo nga po ito. Baka masumpungan natin, makilala natin siya. Amen po ba? Amen. Hindi nakagagalak kung sa mga maghahanap sa Panginoon Diyos na marinig itong katotohanan na ipinapangaral sa social media on the air na walang bayan. Amen po ba? Amen. Darating takusa yung tinig sa atin. Verse 28, sapagkat sa Kanya tayo nakabubuhay at nagsisikilos na mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyo na sa sariling mga manunulat
sapagkat tayo naman sa kanyang lahi, sapagkat tayo naman sa kanyang lahi. Yamang tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak. Amen. Tingnan niyo po. Iisip ba natin na katulad ng ginto at pilak ang magiging larawan natin? Yamang tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak, ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. So ano larawan ng Diyos? Yamang tayo ay lahi ng Diyos. Di ba Espiritu siya? Amen po ba? Amen. Sa Genesis po, pag binasa natin, ang lumalang ng langit at lupa, Espiritu, nagsalita siya, nagkaroon ng langit ng lupa. Nagsalita siya, nagkaroon ng dilim na tinawag ng gabi. Nagsalita siya, nagkaroon ng liwanag na tinawag ng araw. Amen po ba? Amen. O di Espiritu ang Diyos. So di yung buktok na anak, ano larawan? Di Espiritu rin. Di po ba nakukuha natin, naunawaan natin? Amen. Ang pinagmula ng lahat ng bagay, Espiritu. Kaya yung anak niya, Espiritu rin. Ngayon, ang laman, ang galing sa alabok, iisang alabok tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo yung bagong langit at bagong lupa ang tinatahanan ng kanyang katwiran na tumutupad at umaalala ng patotoo sa panahon ng kawakasan ang lahi ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa lahat ng maniniwala at magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, tayo po ang lahi niya sa pagbabagong lahing espiritual. Amen po ba? Amen. Mga new creature, mga taong bago sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Kaya nga araw ng Sabat ito na yung Year of the Lord, ito na yung kaarawan ng Panginoon. Tayo na yung maalala ng patotoo, kaya Year of the Lord na. Amen po ba? Tayo yung mga na-convert sa spiritual, sa katuwiran ng patotoo. Tayo po yung mga na-transform sa spiritual na paniniwala. Amen po ba? Amen. Naramdaman po ba natin na ang conversation ng spiritual transformation hindi sa pag-iisip ng tao? Di po ba sa pamamahala ng ating tagapagligtas yung lumalatag na spiritual transformation ang paniniwalaan natin? Na sa pag-iisip ng Panginoon Diyos yung ating paniniwalaan. Kaya nga magsiguha rin naman tayo ng pag-iisip na kay Kristo rin naman. Amen po ba? Amen. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga kuto, upang magkaroon tayo ng pag-iisip ng ating tagapagligtas. Puro, hindi na sa pag-iisip ng laman. Amen po ba? Amen. Espiritual na pag-iisip na kay Kristo rin naman. Verse 13 ng Book of Acts chapter 17, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen. Pinalipas na ng Panginoon Diyos yung mga kahangalan sa mahabang panahon. At ngayon, ay binabalita na pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Silangan, kanluran, timog at tilaga po ang pinag-uutos ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na tayo'y magsipagsisi na sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mapalad po yung tatawagin ng Panginoong Kristo at hihirangin na makakaunawa. May katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay. Ngunit nakalulungkot sa mga magmamatayog at magmamataas at magmamarunong sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Dahil talagang sa panahon ng kawakasan mga unexpected na, hindi na natin inaasahan kung ano yung mga dumarating na malalakas na kalamidad. Amen po ba? Amen. So that is the preparation of church in the name of Jesus in the resurrection. Tayo po, ito po yung paghahanda ng ating tagapagligtas sa lahat ng pinagtutubo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Verse 31 ng Book of Acts chapter 17.
sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Ito, napakaliwanag nito. Nangyari po ito. Binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Pinatunayan sa lahat ng mga tao na sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao. Dahil sa katuwiran po ng patotoo, huhukuman ang lahat ng mga tao, mananampalataya at di mananampalataya sa panahon ng kawakas. Amen po ba? Amen. So ito po yung napakadakilang deklarasyon ng ating Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak. Siya po ang nagbukas ng aklat ng kordero sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito po yung reference. Gawa chapter 10 verse 29. Sundan po natin para po masatisfy tayo. Gawa chapter 10 verse 29, at mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Ito, naunawaan po natin. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Ibig sabihin, ito na po yung specific na talagang ihahayag ng kanyang katiwala sa banal na bundok ng Sayon, ang kanyang kabutihan na paniniwalaan natin na yung buktong na anak nagbataan ng maraming sakripisyo para sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, na paniniwalaan natin yung katuwiran ng patotoo upang tayo ay alisin niya sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba tayo? Amen. Sinabi dito ng mga apostol sa verse 39 ng Book of Acts chapter 10, at mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo. Deklarasyon po ito ng mga banal na apostol. Nakita nila, namasdan nila yung mga nangyaring hula. Ano po? Kaya napakatibay at napakatatag po nito sa ating mga iglesia, sa mga bahay-bahay na paniniwalaan, na may katiyakan po tayo pag-asa na sa muli niyang pagparipig datan tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. Kaya tinawag tayo mga tapat at mabuting katiwala, ingatan natin yung katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin, na inukit at isinulat sa isip natin. Hindi nawawala sa labi natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Meron tayong pinaniniwalaan na kung siya paparito na, mahahayagan tayo katulad niya. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y tinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos na nanguna sa makatuwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Ito po yung napakatibay na testimony ng mga banal na apostol. Naunawaan po natin, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una. Sino-sino po ba yung mga hinirang ng Diyos ng una na nakasalo ng ating tagapagligtas, na nakausap at nakita? Di po ba ito yung mga banal na apostol na nagpapahayag ng deklarasyon ng kanilang pananampalataya? Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatuwid bagay sa makatuwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya muling mabuhay sa mga patay. Verse 42, at siya amin ipinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Wow, nakagagalak. Amen po ba? Amen. Maging hukom ng mga patay at ng mga buhay. Sila'y itinalaga
At sa aming pinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ang mga patay. Maging saksi tayong mga buhay sa katuwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Uhukuman niya ang mga buhay at mga patay sa paniniwalang espiritual. At ipinagbili nito sa mga banal na alagad na saksihan na siya ang itinalaga na tagapamahala sa sino mang maniniwala sa ating tagapagligtas. Tayo yun, tinubos niya sa walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin na talagang binibigyan tayo ng katiyakan sa napapakinggan natin, pinapangaral sa social media na walang bayad, na ang kapalit nito na pakinabang ay buhay na walang hanggan? Siya po ang nagpapasagana at nagdaragdag ng kaalaman at karunungan at paniniwala at pag-asa at pag-ibig sa ating lahat dahil ang ating tagapagligtas ang paglalagakan ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Siya rin ang iahayag natin na hindi natin pipigilin sa ating puso na siya yung itinalaga na mahayag na sinaksihan ng mga banal na apostol. Tutularan natin yung mga banal na apostol na sinaksihan nila yung itinalaga na inihayag sa mga tagapagmana ng pangako. Katulad din ng mga banal na apostol. Iahayag natin yung itinalaga upang marinig ito ng mga minamahal nating kapatid na nangalat sa silangan, kanluran, timog at ilaga. Upang magkaroon ng pag-asa sa pag-iintay at pagbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Naunawa po natin Amen. yung kanyang kagandahang loob na ipinapahayag na yung tagapamahala ng kanyang sambahayan, na siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus, na magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Di ba siya ang namamahala sa atin? Siya ang tumubo sa atin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. At siya din ang nagbigay ng pangalan sa atin na maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan, na itinala sa langit ang pagpupulong natin ng mga individual, ng mga iglesia na iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Na tayo ang tinawag niya na iglesia, na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Pupuspusin niya pa ng kaluwalhatian ng banal na bundok ng Sayon. Iisa lang po ang makikilala, napakadalisay na reliyon sa buong mundo. At hindi tayo nakasalig sa mga material na bagay. Amen po ba? Amen. Kundi nakasalig yung paniniwala natin sa lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostola, katuparan na hula ng mga banal na propeta. Nakasalig yung paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Na sinabi niya nga sa pagparito niya, hindi tayo mapapahiyang lahat eh. Do you read me, people of Zion? Amen. Paniniwalaan natin yung sinabi ng ating tagapagligtas. Kaya tayo hindi mapapahiya eh. Kung siya'y mahayag din tayo matulad niya. Amen po ba? Amen. Mapalad po ang manatiling tapat hanggang wakas. Makakamit natin yung buhay na walang hanggan. Kasi sa panahon ng kawakasan talagang lilitaw na ho ang napaka-raming karumal-dumal at mga sinungaling sa panahon ng kawakasan. Kaya umilag tayo sa mga material na bagay na yan eh, nakapaligid tayo na yan eh dahilan din ng masamang espiritu na gamiting panunukso sa atin. Amen po ba? Amen. Maging aware tayo, mga kapatid at kaibigan. Ang nagdanasa sa buhay na walang hanggan ay talagang isinari ng Panginoon Diyos sa digmaang espiritual. Kaya sa panahon ng kawakasan, hindi pa na po ang tinig ng pakakak na nanggagaling sa banal na bundok na Sayon. Manginig ang lahat ang nananahan sa lupain, sapagkat ang karawan ng Panginoon ay malapit na. Ayan, nabala na po ito. Manginig na yung lahat ng nananahan sa lupain. Unawain na natin yung ating napapakinggan. At sa kanila, ibinigbilin niya na magsipag-aral kami sa bayan. At saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. So, nakagagala. Amen po ba? O, ito tayo reference. Masusundan nyo kami eh. Di po ba?
Kanina, yung Book of Acts chapter 17, verse 24 up to 31. Ngayon naman, yung reference ay Gawa chapter 10, verse 39 up to 44. Ngayon po, John chapter 5, verse 22 up to 27. Masusundan nyo kami at pagubulay-bulay natin yan sa ating mga tahanan. Kunin natin yung ating mga banal na kasulatan. At ang nagpapalago po ng kaalaman at paniniwala ay yung ating Panginoong Jesucristo na tumawag at pumili sa atin. Katulad nyo rin akong tao na tinawag niya na patuloy na nagbubulay-bulay upang pasaganain at ipahayag yung kabutihan at kagandahan sa lahat ng mga tao sa mundo. Ano po sinasabi ng John chapter 5 verse 22 po ba? Amen. Sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao. Tignan niyo po, hindi humahatol ang Ama sa kanino mang tao, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Kaya po hindi nahahatol ang Ama sa kanino mang tao, ipinagkaloob na sa Panginoong Jesucristo ang paghatol. Kaya po mapalad ang sino mang makakaunawa sa panahon ng kawakasan na pinapangaral na ang mabuting balita na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mapalad po yung makakaunawa. Dahil ang Panginoong Jesucristo na hindi paniniwalaan ang siya ding hahatol. At mapalad naman yung maniniwala sa Panginoong Jesucristo na wala ng hatol. Amen po ba? Amen. Verse 23, upang papurihan ng lahat ang anak, nagaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa Ama sa Kanya na nagsugo. Maliwanag po ba ito sa ating lahat, mga listeners, mga partakers, participants? Upang papurihan ng lahat ang anak, nagaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa Ama sa Kanya na nagsugo. Tingnan nyo, ang hindi kumikilala sa anak ay hindi kumikilala sa nagsugo. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala sa nagsugo. Ang nagpapasalamat sa anak ay nagpapasalamat sa nagsugo. Ang pumupuri sa anak ay pumupuri sa nagsugo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Verse 24, katotohanan sinabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita ay naniniwala sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. At hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Katotohanan sinabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na marinig na mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mga bubuhay. Nakukuha po natin, naunawaan natin. 2 beses binanggit yung katotohanan. Verily, verily, in English. Sinabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon na nga, marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mabubuhay. Alin po bang mga patay dito ang makakarinig sa tinig ng anak ng Diyos? Yung po bang mga namatay sa simentero o tayo mga nakatayo ng buhay sa laman na patay sa unawa? Di po ba tayo makakarinig ng buhay sa laman, patay ang unawa sa espiritual? Ang makakaunawa ngayon ay pinapahayag na ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao. Amen po ba? Ang sabi dito at ang makarinig ay mga bubuhay. Makakaunawa tayo Kasi naalipin tayo ng pagsuway, nakulong tayo, kaya tayo naging patay sa unawa Amen po ba? Amen. In Roma chapter 11 verse 32, ikinulong tayo sa pagsuway upang siya'y mahabag sa lahat. Kaya nga lahat ng patay sa unawa, mabubuhay ngayon sa unawa. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Verse 28, sapagkat kung paanong Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman, pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Tignan niyo po, ang Panginoong Jesucristo rin ang hahatol sa lahat ng hindi kikilala sa Kanya. Kaya ho sa panahon ng kawakasan, mahigpit ang imbitasyon sa ating lahat na sa napapakinggan natin, huwag na tayo magmapuri, huwag na tayo magmarunong, huwag na tayo magmalaki, huwag na tayo magyabang, kundi aminin natin na talagang tayo nalipin ng pagsuway at nakulong tayo sa pagsuway
upang ang Panginoon Diyos ay mahabag sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto, upang huwag tayo mahatulan sa sanlibutan sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Dahil isipin natin, hindi na pangkaraniwan na nangyayaring kalamitan sa buong mundo eh. Saka tayong lahat ito binigyan ng pagkakataon sa panahon ng kawakasan. Huwag natin tignan yung sarili natin kung ano yung naabot natin sa buhay natin na meron tayo ngayon. Ang tignan natin ngayon yung pag-iisip ng Panginoon Diyos na sinabi niya sa mga banal na apostol, sa mga banal na propeta, ang katuparan ng hula. Na pinatunayan at sinaksiyan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na hindi sa pag-iisip ng tao, kundi sa pag-iisip ng ating Panginoon Diyos, ang lahat ng mga bagay na paniniwalaan natin na nangyari na, yung paniniwalaan natin. Tayo ang itinayo niya, maluwalhating iglesia na walang dumi siyang kapintasan. Amen po ba? Amen. Nakuha natin yung reference mo, 5, John chapter 5 verse 22 up to 27. Reference chapter, Book of Acts chapter 2 verse 32 up to 33. Pakisubaybayan niyo po kami para lalong mas tumibay at tumatag yung ating napapanood at napapakinggan, at siya po ang nagpapasagana ng lahat ng napapakinggan at napapanood natin na paniniwalaan natin. Amen po ba? Kasi lahat ng ipinapangaral ko, lahat ng sinasalita ko, galing po ito sa banal na kasulatan na may hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang pinapahayag ko sa inyo, na siya po ang itinakdang mahayag sa buong mundo. Ang Panginoong Jesucristo po ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Ito po yung reference, Book of Acts chapter 2 verse 32. Ang Jesus na ito ay binuhay na magmuli ng Diyos, at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Maliwanag po ba sa atin? Yung mga banal na apostol na nangaral ng mabuting balita, nagdeklara sa sulat nila sa Aklat ng Gawa, ang Jesus na ito ay binuhay na magmuli ng Diyos, at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Palibhasa ay pinangaral ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Amen po ba? Ito po yung karunungan na ibinuhos na galing sa langit na maririnig natin eh. Nakukuha po natin? Amen. Galing po sa langit yung karunungan na paniniwalaan natin na ibinuhos sa sanlibutan. Kaya po ito yung tubig na dalisay na ang makarinig eh, hindi na muling mauuhaw pa. Ito yung tinapay ng buhay. Ito yung liwanag ng sanlibutan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the light of the world. I am the bread of life. Nakukuha po natin, mga kapatid at kaibigan. Amen. 1 John chapter 2 verse 27. Pinawain po natin mabuti, hindi na po ito uulitin. At lagi ko pong subaybayan ito sa social media upang mapag-unawa natin. Tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Tingnan niyo, may iniwanan siyang habilin sa atin. Ito po yung katwiran ng patotoo na ipinahid sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. Ang sabi rito ni Apostol Juan sa sulat niya sa mga iglesia sa bahay-bahay, hindi tayo pwedeng turuan ng sino man na lilitaw na paparito sa pangalan ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo na may itinayo sa inyo na ginamit niya, na ipinahayag sa inyo yung kahayagan ng kabutihan ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao na ang Diyos ay pag-ibig. Meron tayong pag-asa sa
pag-iintay natin at paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na napapakinggan at pinapangaral na nanggagaling sa banal ng bundok ng Zion na ang kabutihan niya, pinapangaral ng katuwiran ng manunubos natin. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Yan po yung watawat ng manunubos natin na makikilala sa mga iglesia na meron tayong katuwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas. May watawat tayo ng ating tagapagligtas. Makikilala yung tunay na iglesia. Amen po ba? Amen. Kaya po makikilala yung maluwalhating iglesia, may watawat ng hukom ng mga hukom eh. Bundok po ng Zion ang meron lang watawat na tinutupad, may katuwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi kayo kailangan turuan ng sino man. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ang kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuturuan ito ay kayong nananahan sa kanya. Tignan niyo po, hindi kasinungalingan. Nangyari po ito, yung patotoo. Ito po ay nakapahid sa puso't isip natin. Inukit sa puso natin, no? Isinulat sa isip natin. Dumalabas sa labi natin yung katuwiran ng patotoo. Hindi nawawali sa labi natin, no? Ang sabi dito, mananatili po tayo sa katuwiran niya. Sinabi niya nga, kung mananatili kayo sa aking salita, ay tunay niya, mga alagad ko kayo. At ngayon, mamunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya'y mahayag, magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayo mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Naunawaan po natin yung bilin. Amen. Mamunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayo mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Maniwala tayo ng tapat, manatili tayo ng tapat sa katuwiran ng patotoo. Ingatan natin yung katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na ginawang halimbawa na paniniwalaan po natin upang kung siya paparito at mahayag huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa pagparito niya. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, dahil i-briefing tayo, tatanungin tayo kung anong ginawa natin dito bilang tao sa mundo Amen po ba? Amen. Di mo nakagagalak sa mga iniimbitahan sa gawain ng banal na bundok na Zion kung darating na hukom na mga hukom kung tanungin tayo kung anong ginawa natin yung tawagin at piliin niya tayo binigyan niya tayo ng bagong kausutan at pinatatakas na tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Ano sabi niya? Bayan ko, tumakas kayo. Ang tatakasan natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nasa book of Revelation po yan, chapter 21, verse 5. Yung sinasabi niya, bayan ko, tumakas kayo. Alin ang tatakasan natin dito? Maliwanag na tayo ay nakulong sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Yan ang tatakasan natin, tayo bayan niya. Amen po ba? Amen. So napaka-dakila po nung kanyang paalala sa atin na ginugulitan natin na araw ng Sabat na nagsisisip na po tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan at ngayon ay iniingatan natin at nananatili tayo sa katuwiran ng kanyang patotoo na may hula ng mga banal na propeta yung pinaniniwalaan natin. May katiyakan tayo sa pag-iintay natin at talagang bilang nasa laman lahat tayo nasa alipin ng walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, yan po yung habagat awa sa atin na ipamumuhay na natin yung katuwiran ng patotoo upang tayo ihanda niya na walang dungis at kapintasan. Amen po ba? Sa paniniwalang espiritual, dyan lang po tayo makatatayo ng matuwid at righteous sa paningin ng ating Panginoon Diyos na nagpapasalamat at umaawit yung araw ng Sabat. So maliwanag po ba sa atin? Mga kapatid at kaibigan, naunawaan po ba natin? 1 Peter chapter 2 verse 9. Ito po yung deklarasyon ni Apostol Pedro sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na pag ginamit natin ito, alam natin na tayo yung bahagi ng kanyang kaharian. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kabilang-gilalas na kaliwanagan.
Unawain po natin mabuti, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo sa madilim hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kasi kaya madilim, marami nang nagkalat na mga iba't ibang aral eh. Amen po ba? Amen. Ang binabanggit ditong isang laing hirang at isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal bayang pag-aari ng sarili ng Diyos Ipinapahayag yung karangalan ng tumawag sa atin. Ano ho ang pangalan ngayon ng bayan ng Panginoon Diyos na tinawag na tayo mga iglesia ang tinawag niya rito? Na bayang banal niya. Makukuha natin sa awit 102 verse 16 sapagkat itinayo ng Panginoon Diyos ang Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Lahat po ng tinawag ng Panginoong Jesucristo na umaalala at bumubulita ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo po ang naghahayag ng kanyang karangalan. Amen po ba? Amen. Di ba tayo ang tinawag niya na iglesia ng banal na bundok na sayo, na pinili at pinasaan niya na daming tahanan, nagpakailan-kailan pa man. Na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na matutupad sa atin ngayon ng mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Nakukuha niyo po na ang bundok ng Sayon dito ay kalipunan ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na maniniwala sa pagkabuhay na maguli. In Book of Joel chapter 3 verse 17, sa gayon inyong malalaman na ako ang inyong Diyos na tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Kaya ho, pina-upload ko sa inyo yung mga Bible natin upang matyak na natin na ang iglesia ng banal na bundok na Sayon hindi na po bago. Wala pa tayo sa mundo, hula na ito ng mga banal na propeta. At tayo mga iglesia sa bahay-bahay na namapahinga, na maglalagat na ng pagkilala at paniniwala at patotoo, tayo saksi ng Panginoon. Tayo na ang witness ng ating tagapagligtas, tayo na saksi niya. Tayo po ang kaharian niya na tinawag na iglesia ng banal na bundok na Sayon. I-convert po tayo sa paniniwalang espiritual, na transform tayo sa paniniwalang espiritual, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Kaya tayo na transform, kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Ano po ang habilin sa atin na mga inimbitahan na wala siyang itinanging reliyon sa imbitasyon sa ating lahat? Mapalad ang sino mang kahamagan at kaawaan. Mapalad ang sino mang kukupukin at aampunin niya, na mag-iintay at magpupuyat at magbabantay sa muli niyang pagparito. Ano po sinabi sa ating lahat ngayon? Na iniimbitahan na alalahanin na natin yung patotoo ng ating tagapagligtas at manunubos. Manatili na tayong tapat sa sumpaan ng paniniwala sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Upang makatyak na tayo na kung mahayag siya, mahayag na rin tayo katulad niya. Wala na tayong iisiping hilahin pa rito sa mundo. Amen po ba? Amen. Papawiin niya yung lungkot, yung kapigatian, yung kahirapan natin, papawiin niya ng lahat yan. Papalitan niya na ng di malilit na kagalakan, kapayapaan at kapanatagan ng ating paniniwala. Ano po sabi sa ating lahat? Revelation chapter 22 verse 7. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ito po yung pangitain magaganap sa ating lahat ng mga inimbitahan niya. Na alalahanin at gulitain na natin. Tuparin na natin yung katwiran ng patotoo na paniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Tinumos niya tayo, tinalis niya tayo sa walang kapuluhang paniniwala ng sanlibutan. Ang sabi niya, narito, madali na akong paparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula na aklat na ito. Di po ba meron tayong sinubaybayan na hula ng mga banal na propeta na sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta na ang sumampalataya sa bugtong na anak ay sumasampalataya sa nagsugo sa bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Nakatyak tayo sa buhay na walang hanggan sa pag-iintay natin at pagpapantay natin sa muli niyang pagparito. Nadatnan tayo mga faithful and wise servant.
God bless, people of Zion. Kami po yung nagpapasalamat sa lahat na nakapanood at nakarinig ng pagpapahayag na itinakda na sa pangalan ni Kristo Jesus, ilalagak natin yung ating paniniwala at pananampalataya upang tayo'y ihanda niya na malwalhating iglesia na walang duwis at kapintasan, na maghintay at magbantay na tayo at tayo mga tapat at mabuting katiwala. Na siya rin ang nagpapasagana ng ating paniniwala. Amen po ba? Congratulations po sa lahat ng mga partakers at participant. Naway patuloy tayong ilayo sa kapahamakan, ilayo tayo sa salot, at bukulo rin tayo ng isang pag-iisip na nakay Kristo rin naman. Bukulo rin tayo ng isang paniniwala, nasaksi tayo lahat sa pagkabuhay ng maguli. At ipakikilala tayo na siya ang nagtatak sa atin, na tayo ang naghihintay at nagbabantay na mga nakatayo sa pagbabantay natin sa muli niyang pagparito. To God be the glory in the name of Jesus and the resurrection. People of Zion, congratulations. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kaya nga po mga kapatid at mga kaibigan, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos na patuloy na iginagawad sa bawat sa atin, kung gaya't pagsikapan po natin, patuloy po natin pakaingatan upang ang Diyos din mismo ang mag-ingat sa atin ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong umawit, dumakila sa pangalan ng nag-iisang Diyos na tunay. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the and the Holy Ghost, that we praise, we praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong mga kapatid na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na nahabag sa iyong bayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas, tunay na itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na nahayag sa aming puso at isipan ang mga hulan, mga banal na propeta na sinaksihan ng aming mga kapatid na apostol, na dito'y nahayag sa amin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon Jesucristo, sapagkat ito ang buhay na walang hanggan, ang larawan ng iyong pagka-Diyos, ang siyang magiging larawan ng iyong bayan sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Napakadakila, Panginoon, ng iyong kalooban na nahahandang bahayag sa buong sanlibutan, kung kaya't patuloy ang aming pagdulog sa iyong banal na lugluhan, na patuloy na ikaw ang gumising sa pagkaunawa ng bawat isa na kahabagan mo na maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Patuloy namin dinadalangin sa iyo ang lahat ng mga bagay at ipinagtitiwala
sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.